kadiliman ng pandemya ang buong mundo. Isa sa mga biktima nito ay ang aking mga magulang na sa aking paglaki na ibahagi nila ang kanilang kalunos-lunos na karanasan sa bansa. Kaya halika, samahan mo ako. Balikan natin ang taong 2020 na nagpahirap sa mga Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. May 5,000 na ang mga pamilyang inilalas na sa pagtutong at pagbuka ng amok, usok at lawa na bulkan sa taas. Bagyong Ulysses, super bagyong Rolling, sa bagyong sa buong mundo ngayong taon. Kalaban. Ito ang coronavirus. To carry 300 plus deaths so far. Right. And countries only 24 counted. Tonight with a disturbing milestone in this coronavirus pandemic. The death toll in this country surpasses 20,000. That includes more than 2,000 lives lost in the last 24 hours. America's deadliest day yet. 783 deaths in New York alone. This latest surge pushing the U.S. total beyond hard-hit Italy after already overtaking Spain. Now the deadliest nation in the COVID-19 fatalities. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. In my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll turn around. My life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more, and our children will pay. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Be the champion, take the field down, unify us. Binago ng pandemya ang pamamaraan, walang harapang klase, kundi online. Modular ang mga leksyon, di kaya sa radyo at telebisyon ang turuan. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi po ako makakapasok sa online class natin. Wala po kasi kaming internet sa bahay. Sa totoo lang, wala rin po kaming bahay. Nangungupahan lang po kami. Noong nag-lockdown po kasi, nawalan kami ng pambayad. Pero hindi po sila makaintindi. Wala rin po akong cellphone, ma'am. Ang meron lang po ako ay yung mga librong pinauwi nyo sa amin. Nasa anong painan na po kayo? Ma'am, sasagutan ko na lang po lahat para lang sigurado ako na hindi mahuhuli. Hindi na po magre-recess kasi wala rin namang pambili.
Ako si Makoy de la Cruz, 18 taong gulang, isang engineering student. Sa sobrang depresyon, hindi ko kinaya ang sitwasyon. Dahil sa medyo naging nakatapos, sariling buhay ko na lang ang tinapos. Kanilin ng pamilya na manginang malapitang binaril ng kapitbahay nilang pulis. Isang pinatay habang walang nakakakita. Bulok na ang iwan. Kung walang pera. Ang pulis may balita. Pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng dilat kaysa pikit. At sa iyong lumalaban hanggang ngayon, salamat dahil hindi ka sumuko, hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok. Nakikita naman ng Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan Pilipinas. Kaya natin to, Pilipinas.